Oy, mga kapatid. Tayo may may usapan tayong nakaka-high blood. Aba, ang dating pala ni KDR sa Canada ay March 16. Tapos, attend day siya doon hanggang March 26 siya. Sabi nung taga-Canada, na closet. Aba, si Sneaky, sarap buhay 10 araw magpapasarap doon. Hayaan mo, mga tupa naman dito niya yung nagkalat. Ayan ang pinagmamalaki ng kanyang mga miyembrong naando doon. Ba, dapat maging proud sila. Ang mangangaral nila kuno ay nasa galaan. Tayo, namimirme. Aba, may nagtatanong nga sa akin sabi ba naman, hindi ko na siya sinagot sa chat. Kasi alam ko na mga haba, mahirap kasing paliwanagan yung ganon. Sabi ko, umalis na ako. Sabi niya, sinong gusto niyong maging leader? Si Kristo. Hindi namin kailangan ng leader na nagtutur. Tama si Sabi ko, Sneaky. Very good oo, answer. hindi namin kailangan ng leader na nagtutur. Aba, sino daw ang leader? Sino ang leader? Dapat si Kristo lang talaga eh. At saka hindi namin problema ang paglabas. Basta kami, sumunod kami sa sinasabi. At saka si Sneaky sabi po ng Biblia, ang iba sabi, ako kay Pablo, ako kay Tito, ako kay ganito, ako kay ganyan. Mga kapatid, huwag tayong maging ganyan. Dapat pare-pareho tayong kay Kristo. Opo nga eh. Pag ang katawan ito, Kaya nga kaming mga lumabas talaga, kay Kristo kami, kaya nga kami lumabas eh. Bahala sila kung kanino sila. Sila na may mararamdaman naman nila yan eh. Mararamdaman nila yan, Brad, na kung sila may malinis na gawa, mararamdaman nila. Pag halimbawa, kalonyera ka dyan, mga nangangabit kayo, kalonyera, mga chismoso, chismosa, panatiko, ay malabong lumabas yan. Baka sila na nga lang matira, tingnan mo, nagagala na yung mga mangangaral, wala silang ka-ano-ano. Talagang pinagtatanggol pa nila. Si Brad Daniel daw ang talagang tawag dito. Si Brad Daniel daw ang hinabilinan. Oo, hinabilinan. Nasaan baga ngayon? 10 days siya sa Canada, Brad Badong. Di ba? Habang tayo dito yung nagtatalakayan, mauubos na ang kanyang mga correct. tupa. Wala namang pagtatalo doon Doon sa binilinan talaga siya ni Brad Ellie, lahat tayo, saksi. Merong recorded na file dyan na binilinan talaga siya. Kaya lang, itong binilinan, ginawa ba yung ipinagbilin? Tandaan mo si Sneaky, pagka yung nagbilin, hindi ginawa yung ipinagbilin sa binilinan, anong tawag doon? Traidor, di ba? Suwail. At saka hindi matanggap yun ng mga hindi matanggap ng mga panatiko sa kanya. Hindi matanggap na sa Biblia nga, yung mga sinaunang tao, umasa din ang Diyos pero ang Diyos nabigo. Ayan, si Brother Eli lang ang nag-endorse. Correct. Diba? Tama. At saka yun naman yung ginagawa. Nasa huling kapanahon na tayo. Kami, sumunod lang kami kasi masunurin kami. Alam namin ang tinig ng aming pastor. Pag sinabing lumabas, labas. Bahala na siya. Kung anong gagawin niya sa labas, pinalalabas niya kami. Mahirap namang nasa loob pa kami. Wala naman nga doon wala na nga ang Diyos doon Ang hirap namang manatili pa kami sa loob. Di ba? Lalabas kami. Ang hirap namang manatili sa loob nang wala na ang Diyos, di ba? Dito na kami sa labas. Bahala na kami makapangyarihan ang Diyos Sabi niya, lumabas. Dito na lang kami. Mahirap naman yung nasa loob kami. Mga ngaral may nasa galaan. Tapos ang mga paksa may mga nakatape na paulit-ulit, pinapakain ka ng panis, mahirap yun. Oo. Yun ang hindi alam nila. Biruin mo, pinakakain ka na nga ng panis araw-araw, ginagatasan ka pa. Biro mo mga kapatid, hindi nakakainom ng maintenance. Tapos may mga, alam mo ba si Sneaky sa Middle East, yung mga kapatid na nagkalubog-lubog sa loan, na nakulong, ano po yan? Nilatigo po yan. Sneaky, alam mo ba yun na nilalatigo yung mga kapatid doon na nakulong dahil sa mga loan na yan? Oo nga po. Wala nagkaroon tayo ng isang mangangaral daw na pinakayaw na lahat. Tapos sasabihin tayo ang masama, i-block daw ang masama. Talagang kahanga-hanga naman talaga tong ating mga mangangaral matapos batuhin ang kanyang mga tupa. Matapos parang apihin niya. Tapos ganyan na sasabihin niya, i-block. Ito namang mga kapatid na nasa loob,
Ako nga, nagtataka nga ako, Brad, no? Ibablock. Inutusan lang silang i-block ako. Ba, sinunod nga, ano yung mga walang bait? Grabe. Ibig sabihin, yung budhi nila, tanongin nila, sa daming aral at paksa ni Brad Eli na tinalakay sa tagal na panahon, kumbaga kung tutuusin, magtitibay ka na sa aral. Aba, isang utos lang na i-block, binalak nga, ano yung mga walang bait? Sumunod na lamang ng ganun. Naku, mahirap yan, Brad, ang ano. Tapos, nadudoy siya sa Canada. After kaya ng Canada, ay hindi, pala, Brad, March 16 pa pala siya sa Canada. Ay, tapos, eto pa, Brad Badong. Sabi nung kapatid na taga-Canada, inutusan daw sila ng mga servant na salubungin daw si KDR sa airport. Yung salubungin sa airport. Tapos nagtataka daw sila, bakit laging si Arlene kasama? Laging salamat kay kuya at kay ate, Arlene, ganon, laging kasama. Parang ang gusto ni KDR po ay salubungin siya ng marami doon sa airport doon. Sabi nung kapatid, hindi siya pwedeng salubungin doon ng marami. Kasi nagka-crowded doon sa airport na yon. Yun daw ang parang order ni Brad Daniel para makita daw sa TV, sa pasalamat, sa monitor, na maraming nasa lubong at maraming na-welcome na kapatid. Yun daw. Tingnan niyo po, talagang po sila, no? Masyadong feeling entitled. Ano bang naging ni Arlene nung pokpok na Japayuki na yon sa iglesia? Ha? Father. Si KDR nga, hindi nangangaral, nasama pa siya. Dalawa pa silang wala, syempre, ayun po ang nila Wala po tayong magagawa. Ang pangit na. Ginawa na ni KDR na parang akala mo'y grabe, kalat ng tupa, nabiyahe pa. Nakakapakali siya ng ganun. Wala nang gusto siya sa loob na iglesia. Wala talaga kasi siyang pakialam sa sa mga tupa. Wala nga pong pakialam. Wala na. Basta siya ang tawag dito. Nag-aano po siya ng kanyang sarili, ang tawag dito. Nagsusumaki sa mga bagay na nasanlibutan sa kanyang sarili. Tapos naasa naman yung miyembro, nasasapi. Sinong sasapi di yan? Iba na ang nasapi di yan. Hindi nyo ba Iba na ang, sa tingin ko, iba na ang nasapi di yan. Sinungaling. Tapos i-block daw ang kapatid. Aba, ang galing naman yung magsalita sa